Si Berador support po yan. Hindi nyo ba alam na support talaga yan si Berador? Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating reaction tungkol nga po dito sa isang anti-kalingap na bang matatawag po natin dito mga kalingap. Ang paksa po ng ating pong video ngayong araw na ito mga kalingap ay pwede kong sabihin na ito po ay parental guidance. Parental guidance po, kaya tignan nyo naman po sa ating thumbnail kung ang mga salitang binitawan po ng babaeng ito mga kalingap. So yan po ang ating pag-uusapan mamaya-maya lang po ng konti mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Ed Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At syempre, kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo sa munting channel na ito mga kalingap, ay sana naman po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega love shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating butihing presidente na ngayon po ay pinag-uusapan ng kabilang panig ng ating ang mundo po ng YT. Nasa hot seat ngayon po ang ating presidente. Pinag-uusapan po ng ating mga katunggali sa kabilang panig po ng YT. Okay? So, pag-usapan nga natin mga kalingap, itong sinasabi po ng isang magiting po na reactor po ng kabila na wala pong ibang namutawi sa kanyang bibig kundi po ang panlalait po sa ating Presidente Javier De Leon aka Berador. So, panoorin muna natin mga kalingap ang isang bahagi o maikling bahagi po ng kanya pong naging live, at dito po tayo magbabase ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Panoorin po natin mga kalingap. Gusto ni Ma'am Yen ni Berador kaya nagsuka si Yen. Kaya nga talagang nasuka si Yen. Grabe nasuka. Diyos ko, pinanood ko yung live niya, no, yung reaction niya kay Berador. Diyos ko, tawang-tawa talaga ako kay Founder Yen. Grabe yung tawa ko sa kanya. Pinanood ko, ni-replay ko kasi Okay, so mga kalingap so ang tinutukoy po yata dito ay Founder Yen. At sa akin pong pagkakalam mga kalingap, itong Founder Yen na ito po yung Reynas Community. Okay, so tinignan po natin ang kanyang channel para tayong sana po ay makakita ng kanya pong itsura. Ay nagla-live po siya na walang mukha. Itinatago po niya yung kanya pong mukha. Hindi natin po alam mga kalingap kung bakit po itinatago po ang pagkakakilanlan, ang tunay na itsura po ni ng Yen na ito, na Founder Yen, na Reynas Community mga kalingap. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtatago sa likod po ng camera, ikaw po ay nagtatago, hindi mo maipakita ang iyong tunay na itsura, lamladis mga kalingap. Hindi po ba? So, ang sinasabi kasi dito nitong LMG, ito po napag-alaman ko, LMG, na in-stock ko po ang kanyang channel, itong LMG na ito mga kalingap, itong napakagandang babae sa ating pong monitor. Sinasabi niya, na pinanood daw po niyo yung naging live po ni Yen, Founder Yen, at nasuka daw po. Kasuka-suka. Kasuka-suka ba ang itsura po ni Pres Berador mga kalingap? Tanungin ko nga itong mga kasamahan po natin, itong ating mga viewers, kalingap viewers. Sa inyong palagay po ba, kasuka-suka ang itsura po ni Pres Berador?
At ano naman kaya itong itsura itong founder yan na ito at sabi po nitong babaeng ito mga kalingap ay nasuka. Nasuka. So ibig sabihin nasuka ay nandiri. Nandiri po kay Presbyrador. Nako, Presbyrador. Kadiri-diri pala, kadiri-diri pala, kasuka-suka pala ang iyong itsura. Alam niyo mga kalingap, ayaw ko pong mamintas, okay? Ayaw ko pong manlait dito sa ating reaction ngayong araw na ito mga kalingap sa ating video. Unang-una sa lahat, ayaw ko rin naman po na masabihin po ninyo na ako kapangit-pangit. Alam ko pangit po ako mga kalingap. Kaya nga po ayaw kong banggitin ang inyo pong kapintasan. Ayaw kong mamintas sa inyo pong mga itsura kasi alam ko, tanggap ko sa sarili ko na kung ikukumpara po ninyo ay talaga naman po hindi po kaaya-aya din naman po yung aking itsura. Pero pinag-uusapan po natin dito mga kalingap itong kay Birador. Kasuka-suka daw po itong si Birador. Ano naman po kaya ang itsura ng mga taong ito at talaga naman pong kung laitin po yung itsura po ni Presbyrador ay talagang para po silang nakakaangat sa kanila pong mga itsura. Kayo na po ang humusga. Kayo na po ang humusga mga kalingap kung anong pag-iitsura po nitong mga tao na ito na nagsasalita at saka yung tinutukoy po nilang Reyna's community na hindi naman po nagpapakita po sa kanya pong live. Kakasuka si Birador, kapal ng apo. Totoo ka dyan, Ma'am Jayron. Si Jayron, kilala nyo ba si Jayron kung sino yan? So, hindi nyo ba alam na si Birador, na yan kay sino to? Kay Founder Yen. Actually, siya yung nag-chat kay Founder Yen. Nako, paano kayo nakakasiguro itong babaeng ito mga kalingap na itong si Presbyrador ay L na L kay Founder Yen? Naku po. Alam nyo, kung malibog, pag sinabi nating L mga kalingap, kung malibog po si Presbyrador, Presbyrador, kung malibog po si Presbyrador, ay sa palagay ko naman po ay hindi po niya aabutin yung ganyan pong edad. Ang ma-L na tao, teenager pa lamang po siguro, ay nakapag-asawa na po, hindi po ba? Kasi dito sa sinasabi po ni ate, dito po sa ating nandito sa video, ay sinasabi po niyang parang sigurado na ito pong si Presbyrador ay talaga naman pong tinatayuan doon kay Founder Yen. So sabi ko nga, siguro sa edad, kung talagang mael itong si Presbyrador ay hindi niya po aabutin ng ganyan pong edad na yan. Okay? Chat din kay Founder Yen, no? Siya ang nag-chat kay Founder Yen. Ang nangyari, that time na nag-chat kay Founder Yen, syempre hindi naman kilala ni Founder Yen Bakit ba niya papansinin? Dinilit ni Founder Yen. Sabi niya may crush daw talaga siya kay si Birador, Ma'am Kate. Talaga, opo Ma'am Messi. May gusto talaga niya si Yen. Binaliktad ni Birador ang sitwasyon. May gusto daw siya kay Yen. Syempre si Ma'am Yen, hindi naman yan pumapansin sa mga pipitsugin. Nako. Hindi niya papansinin ang mga pipitsugin. Hindi daw po papansinin ni Founder Yen ang isang pipitsugin na tao. Okay? Ito yung binabanggit po niya, mga kalinga, para sa aking pagkaunawa. Ito yung panahon na sinasabi niya na itinat po, message po ni Presbyrador, itong Founder Yen. Ito yung panahon, mga kalingap, na kasagsagan po ng issue kung saan sila po ay kinuha po nila o winakwak po nila. Winakwak po nila itong si Reyna. Winakwak po nila si Reyna. Ito yung kasagsagan ng issue, sagutan po ng kanila pong pagitan at ng kalingap tungkol po sa kay Reyna. Okay, ito yung trabaho ng isang presidente po ng Karepa. Para sa aking pagkakaunawa, kaya po siguro i-message ni Presbyrador itong Founder Yen na ito upang hikayatin o kumbinsihin na sumali na lamang po sa Karepa.
para siguro ay ito ay peaceful, smoothly ang community at nang sa ganun ay wala na pong away-away. Yun lang po naman ang layunin ni Presbyrador kung bakit itong mga nagko-content na lumalaban po sa mga sa atin sa Kalingap ay hinahanap po yan. Hinahanap po yan ni Presbyrador, kinakausap po niya, pero itong sinasabi naman po ni ate dito mga Kalingap ay dinilit daw po at hindi niya pinansin kasi ayaw daw po niyang pansinin ng isang taong pipitsugin. Naku po, pipitsugin ka ba, Pres? Sabi po ni ate dito, isa kang pipitsuging tao. Ibig sabihin ng pipitsugin, small time, Hindi nila alam kung ano ang kanila pong tinatanggihan, di ba, Pres? Gusto ni Manuel, yung may laman ang kukote. Kung mayroon naman ni Berador na utak talangka, ba, hindi niya gugustuhin si Berador. At saka hindi yan ang taong gusto-gusto ni founder yan, no? Si founder yan, kaya matalino yan. Nako ay siguro, okay? So sinasabi po niya dito mga Kalingap, ang pipitsugin dahil walang laman ang utak talangka. At ano ba? Utak, anong tawag doon? Talangka at saka yung isa, meron pa siyang sinabi mga Kalingap. Tingnan natin. Yan, ginagamit niya ang kukote niya. Magkakagusto sa isang supot. Ay, agoy! Nako, Presbyrador! Support, sabi daw, Okay, alam po ninyo, it's a big deal sa isang Pilipino, sa inyong palagay, itong si Presbyrador daw po ay support, Paano kaya nalaman po ni ate, na itong si Presbyrador ay support, May, ano ka ba, Presbyrador? Ikaw ba ay isang foreigner, tinatanong ko po kung foreigner po itong si Presbyrador. May laking foreigner ba itong si Presbyrador? Alam nyo, sa Pilipino, it's a big deal kapag ikaw ay hindi binyagan. Alam po naman natin na may mga bansa, may mga lahi na hindi nila kultura ang magpatuli. So ganito rin po ba? So paano nakakasiguro itong babaeng ito, mga Kalingap, na itong si Presbyrador daw po ay utak talangka, utak talaba, at bukod pa doon, kaya ayaw po ni Presyen ay kasi daw po ay matalinong tao. Saan kaya mga Kalingap? Saan kaya hindi natin po ma-confirm kung talagang matalino po itong founder po nila kasi hindi nga nagpapakita po sa atin sa camera, hindi po ba? Kitang-kita niyo ang itsura po ni Presbyrador kapag nagla-live. Siya po ay umaharap po. Open cam po siya. So, ano po itong sinasabi na parang nakakasiguro na support? Support daw po si Presbyrador, mga Kalingap. Si Berador support. Pakishare nga po ng aking live para Grabe itong babaeng ito. Yung pong kayang pinagsasabi niya, hindi kaya siya nahihiya kung maririnig po siya ng kanyang pong pamilya? Kung halimbawa mo po ay pamilyadong tao itong babaeng ito, hindi kaya siya nahihiya sa kanyang pong mga anak na naririnig siyang nagsasalita ng mga ganitong pananalita? Kung hindi man po sila naririnig na habang nagsasalita po dyan, papaano na lamang po yung kanyang kamag-anakan na mapapanood ang kanyang video na ganito po ang namumutawi sa kanya pong bibig? Hindi po ba, mga Kalingap? Ito ba yung pinagmamalaki nilang sinasabi nilang matatalino po sila? Kasi sinabi, may laman daw po ang utak ang kanya pong founder yan. Pero itong mga ganitong uri ng pagbibigay po ng reaction ay nagpapakita po para sa akin, mga Kalingap, ay nagpapakita na walang mga utak. Sila po yung mga utak talangka. Bakit? Gaano ba karami yung utak ng talangka? Bakit dapat sinabi mo dyan, utak biya? Ang utak biya po, yan po yung sinasabi nila, nakakaparanggot lamang po yung utak. So kung matalino po kayo, bakit ganito po ang inyo pong pamamaraan? Ganito yung pamamaraan po ninyo upang kayo po ay magbigay po ng inyong reaction.
Hindi po ito reaction mga kalingap. Ito po ay panlalait. Ito po ay personal attack doon po sa kanila pong kalaban. Hindi po sila nagbibigay ng kanila pong reaction. So ibig sabihin sa makatwid, sila po yung mga walang utak. Sila po yung mga utak talangka. O sa akin sinabi ko, utak biya. Liberador. Liberador support po yan. Hindi nyo ba alam na? Paulit-ulit pa, pres, ha? Liberador Ma'am Tess, nag-chat kay Yen. Kasi dinilit na ni Yen. Nung kasagsagan pa ng away-away dito, sabihin mo, ba't niya? Yung kasagsagan pa nung nag-away-away tayo dito, nung kinuha si Rina, nag-chat kay Ma'am Yen yan. Alright, so yan po yung sinasabi ko mga kalingap. Ang layunin po ni Presbyrador kung bakit po i-message po niya si Yen na yan, nung kasagsagan daw po na kinuha po si Reyna, ito yung sa layunin na maging mapayapa sana, na walang awayan, na wala ng bangayan between kalingap at sa kanila. Pero iba po yung kanila pong pagkakaintindi. Sinasabi po rito na kaya po i-message po ni Presbyrador itong si Yen na ito ay dahil L na L si Presbyrador kay Yen. Ha? Sino ba yan si Presbyrador? Dinilit ni Ma'am Yen. Diyos ko, crush daw niya si Naku, ha? Siyempre dalaga si Ma'am Di nga nagpapakita sa camera paano naging crush po ni Presbyrador. Diyos ko. Sapot pa. Ay, hindi na papatol. At saka, kailangan pang mag-robust yan. Nako, Pres, kailangan mo pang mag-robust daw. Ha? Kailangan mo ba yon, Pres? Ha? Hindi mo ba kaya kung walang robust? Ha? Kailangan pang mag-robust ni Birador, no? Ay, nako. Si Birador wala nang wala nang kumbaga sa pagkain, wala nang kalasa-lasa at tamis. Siyempre, di ba? Wala nang asim, walang tamis, wala nang lasa, Pres. Ang laki ng gusto niya. Tamo lagi niyang minimension si Ma'am Yen. Kasi nga gusto niya talaga si Ma'am Yen. Kung ako kay Ma'am Yen, hindi ko papatulan yan. Dalaga ako. Tapos papatol ako sa isang support. Hindi na, uy. Siyang malaki ang gusto. Magkakagusto ba naman si Ma'am Yen sa utak talangka at utak talaba? Hindi na rin. Diba? Ipambasura lang naman yung utak ni Birador. Magkakagusto sa isang Nako, ang talino mo ate. Ang talino mo po ating magsabi. Nako po. Gaano katalino kaya itong si ate, mga kalingap, ha? Manlaman ang kukote, hindi na. Diba? Ma'am Messi, may nanasa pala kay Yen, sunog na sunog, itsura ng birat. Kaya nga, ma'am, negro-negro pa magkagusto. Diba? Negro kaya si Ma'am Yen. Diyos ko, ay si Birador, negro. Nako, negro, kumakapalait, ha? Black is beautiful, di ba sinasabi po natin mga kalingap? Meron bang Pilipino na hindi kagaya po ng kulay po ni Presbyrador? Tingnan mo nga ate yung iyo pong skin, ha? At tingnan mo nga yung kulay po ng iyo pong balat, kung ikaw ba ay mistisa, ikaw ba ay ang kulay ba ng iyong balat ay kagaya ng kulay po ng Amerikano? Ha? O kagaya po ng kulay po ng foreigner, ha? We should be proud of the color of our skin. Ha? Tayo po ay mga Pilipino, ha? Ang kulay ng ating mga balat ay kayumanggi, ha? Tayo po ay kayumanggi, hindi tayo kulay negro, ha? Na parang kulay uling, ha? Yan. Tapos support pa. Kailangan pa niya munang paulit-ulit yung support, Pres. Mag-robos muna si Birador. Dahil L na siya kay Ma'am Yen ayaw naman talaga ni Ma'am Yen. Nasusuka nga si Ma'am Yen. Di ba nakita niyo yung live ni Ma'am Yen? Nasusuka si Ma'am Yen. Sabi ni Ma'am Yen, ako magkakagusto sa isang support. Magkagusto ako sa isang support. Hindi na. Sabi ni Ma'am Yen, tapos walang alam na ibang trabaho. Diba? Walang ibang alam na trabaho. Buntot-buntot lang kay Bal. Buntot-buntot lang kaya yan kay Bal.
Wala namang ibang alam. Si Ma'am yan, ang daming alam na trabaho. Nako, hindi po nila alam ang kung ano ang kayang gawin po ni Berador, mga kalingap. Pabuntot-buntot lang daw po kay Kuya Bali itong si Berador. So, dito ay paragang yung paglait po nila kay Berador ay talagang todo na po. Sinasabi po nila na talagang walang alam na gawin. Walang alam na gawin. Hindi po nila alam na tumagal po dyan sa abroad itong Berador na ito. Tumagal po dyan at hinanda po niya yung kanya pong kinabukasan pag sakali po siya ay umuwi dito sa Pilipinas. Wala daw alam na trabaho kung hindi niyo pa po alam. Kung hindi pa po alam po ni ate, mga kalingap, ay ang pinaghirapan po ni Pres Berador ay nakalagay po sa magandang kinalalagyan. At marami po siyang properties na nakuha o nabili dahil po sa kanya pong kasipagan, sa kanyang pagsisikap po diyan sa ibang bansa. Naku po naman, mag-research naman po kayo bago po kayo manlait ng inyo pong kapwa, mga kalingap, ang daming negosyo. May Naku, pa siya sa probinsya, may farm pa siya. may farm na po. Okay, kung may farm po si Michelle, itong si Pres Berador ay mayroon din po siyang farm, may nabili din po siyang mga iba pang mga properties gaya ng sasakyan, at mayroon po siyang panghanap buhay, may sasakyan na paghanap buhay na naghahakot. So ano pa ang hahanapin natin kay Pres Berador? Ipinagyabang po yung kung ano po yung kayang gawin po ng kanila pong ano tawag diyan? Founder. Sa probinsya. Ay si Berador, bubuhayin ni Ma'am yan si Berador. Nako, hindi na para ka nagbuhay sa isang kurang na tagapag-alaga si Ma'am Yen. Ay Diyos ko, walang binatbat yung mukha ni Berador sa boyfriend ni Ma'am Yen. Seaman kaya ang boyfriend ni Ma'am Yen. Ni Rinas Community, seaman. Hindi nyo ba alam? Naku, may picture kaya ako ni Ma'am Yen. Ay, ng boyfriend ni Ma'am Yen. May picture ako. Okay, so ito yung mga uri ng tao, mga kalingap, na tumitingin sa itsura. Anuhin mo naman po yung guwapo. Anuhin mo yung maganda. Kung ikaw naman po ay anong tawag po dyan? Aapihin. Kung hindi ka naman po mahal. So maigi na po yung katamtaman lang po yung itsura na ramdam mo yung pagmamahal ng taong ito. Okay? So mga kalingap, ito na lang po ang ating mga sasabi tungkol po dito sa kay ate. Alam ko naman po yung namutawi sa kanyang bibig ay pang-aasar po lamang. Sabi ko nga kanina po ay hindi po ito ang uri ng isang reaksyon, kundi pang-aasar doon sa mga taong kinaaasaran po nila. So, yung mga pinagsasabi po niya ay isang uri ng tao, nasasabi po ng isang uri ng tao na balahura. Sinasabi po niya na walang utak itong si Pres Berador. Pero lumalabas, mga kalingap, na itong taong ito ay siya yung walang utak. Kasi hindi niya iniisip itong mga salita na ginamit po niya upang laitin po itong si Pres Berador ay nagpapakita po na walang galang, walang respeto sa kapwa, na walang pinag-aralan. Ito yung uri ng tao na walang pinag-aralan. Kung ano lang po yung lumabas doon sa kanyang bibig, ay yun na lamang po. So, siguro kayo na pong humusga, mga kalingap, kung ang kanila pong mga itsura po ay kanais-nais din po ba? Kanais-nais din ba? At yung mga pinagsasabi po niya ay nagpapakita ba ng pagkaedukadang tao? Hindi po ba? So, pang-aasar lamang po itong mga kalingap. So, wag na natin po itong pansinin. Sana wag nyo nang pansinin po itong taong ito kasi maliwanag naman po na sila po ay bitter. Sila lang po ay mga bitter. Wala na silang maisabi. Kaya ang ginagawa po nila sa pagbibigay po ng kanilang reaksyon ay personal attack. Yung itsura po ng isang tao ang kanila pong inaatake, hindi doon sa
issue. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan at Kalingap Dan. At muli, kung kayo po ay muli, pinapakiusapan po kayo ng inyong pong likod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ng munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng inyong like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa po ang mga reaction videos na ating gagawin. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.